So, 3:25 na ng tanghali and ready na tayo mag-lunch. Nag-search ako sa A-Map kasi sa A-Map para siyang Google Map talaga. Click mo lang yung food tapos lalabas lahat ng mga restaurants around the area. And alam nyo, halos lahat ng mga restaurants sa lumabas, puro hot pot restaurant. Kaya sige na, mag-try tayo ng hot pot dito naman sa Chongqing. Meron akong na-search na malapit lang dito sa hotel. Hot pot restaurant siya na nasa loob ng isang bunker. Isa siyang World War II na air shelter dito sa Chongqing na kinonvert into a hot pot restaurant. So tara, yun ang kakainan natin. Malapit lang dito, pagbaba lang sa kabilang kanto lang. So nakalabas na ako dito sa harap ng ating hotel. Tignan niyo yung harap ng hotel natin, very lively. Saya ng mga eksena. May milk tea shop tayo dito sa baba. Ito pa, bilihan ng snack. Para siyang cream puff na may palaman na pudding. Hala, ang ganda ng area natin. Yan pa sa kabila. Shortcut tayo dito. Yan, dito sa gilid natin, merong dumpling shop. Tapos travel agency dito sa Chongqing. O ito, may restaurant na nga dito, noodle place. Naamoy ko na yung mala hotpot dito. Ito, noodle place din. Antelus Restaurant. English service available. Daming noodle place dito Yan pa, noodle place. Kokwa Star. Chocolate Planet. So dito may mga maliliit pang mga restaurants. Noodles and dumplings yung mga tinda nila. Then dito meron tayong isang malaking area na bilihan ng pasalubong. Ayan o. Eto na pala siya. So nasa likod lang siya ng hotel natin, fam. Diyan lang tayo dumaan sa gilid, 'di ba? Tapos ito na, hot pot restaurant. Halika. Ayan o, so pababa dito. Wow! Grabe, para tayong tinatransport back in time. And amoy na amoy ko na yung malahat pat mula dito. May elevator naman, fam. Okay. Ganito pala siya. Dito na tayo, fam. So, ito na yung old bunker na kinonvert nila into a hot pot restaurant. So, ito si ate. Tinutulungan niya ako mag-order kasi wala silang English menu. Meron silang QR code. Scan mo via WeChat. Pero for some reason, hindi siya naglo-load sa akin. Kaya nagmamanual kami ngayon. Nagta-translate ako ng I want beef, I want noodles, tapos hinahanap niya. Naman. Diba? Pero sobrang matulungin naman niya, kaya na-appreciate ko din. Kasi tinatry kong i-translate yung paper. Ang labo nung translation Flower, horn, something. Hindi ko mahahanap yung beef talaga, pork, ganun. So order muna tayo. So yun lang, fam. Medyo struggle kasi hindi nag-work yung WeChat ko. Pero kung mag-work naman, pwede man umorder online. Itatry ko pa rin naman. Pero umorder na ako manually kasi nahihiya ako, kanina pa siya naghihintay sa akin. So magandang kumain ng gantong oras dito, walang pila. 3:50 na ng hapon. Ayan na ang old bunker. Ayan, so may mga liquor sila dito. Ito yung mga gamit nila. Chongqing during the heavy bombings. Galing no, na-convert nila into a hot pot. So meron silang mga ganito. Ayan, air raid shelter. So, ito na yung ating hot pot soup. Order din ako ng red oil tsaka mushroom soup. Ayan. This is 38, this is 48. Tapos, ito yung manual natin. Hindi ka, tawag niya tayo. Gagawa ng sauce. Okay. So, tinawag niya tayo dito para gumawa ng sauce. Coriander, our favorite. Success! Ito na yung order natin, fam. Maninipis lang naman yung meat natin. So, mukhang sakto lang sa atin. Yan, manipis lang din ito, then manipis lang. So, ayan na ang ating order. Noodles and libre yung rice. Thank you. Ginawa niya tayo ng sauce. Kasi yung sauce na ginawa ko, halo-halo lang. Ito, special na gawa niya. Tinuturuan niya tayo. Since manipis lang siya. Sausaw, tapos kakainin. Ganun pala kasi maninipis lang. Okay. This one. Okay.
Ah, okay. Thank you. Ganun pala. So, ito lang yung manipis. Okay. Thank you. Di ba, ang bait talaga nila dito, fam. Wala pa akong na-encounter dito na masungit or what. Yan, kumuha ako ng pansandok ng soup. Galing, ganun pala. So, ito kasing beef, manipis siya. So, ibababad mo lang siya saglit, saka mo siya kakainin. Try natin. Hala, kinilig ako sa sarap. Ang sarap nung dip na nagawa ni ate. Ganito pala dapat. Na-highlight yung flavor nung beef. So, ang ginagawa ko, pag napakuluan na siya dito, ililipat ko na siya dito sa kabila. Kasi sobrang anghang to pag nababad siya dito eh. Eh gusto ko lang naman may kaunting kick. Kaman sarap nung gawa ni ate, nakakatuwa. Grabe, ang dami sili oh. Kaya hindi na ako lutong isa. Tikman na natin yung sa Chongqing. Ay, ang anghang. Gumuguhit sa dila, fam. Ngayon, try natin ang ating mushroom soup. Soup pa lang ito. Masarap. Ang sarap, grabe. Mushroom na mushroom yung lasa ng soup. Yung lasa na parang ang tagal ng pinakuluan ng mushroom doon sa sabaw. Ang sarap ng mushroom soup nila. Nakaka-addict. Sige, mag-try pa tayo ng meat. So, try natin yung beef. Sausaw natin sa ginawa ni ating sauce. Ang sarap ng sauce na ginawa niya. Ang sarap. So yung nakain kong beef, yun yung may konting kick ng anghang kasi galing siya dito. Tapos nilipat ko sa mushroom. Yun ang gusto kong anghang. Yung galing dito, lilipat mo siya. Kanya-kanyang trip yan sa hotpot, di ba? Tama lang to na lunch and dinner na natin, fam. Yan. So ang gagawin, lulublob natin siya kasi mabilis siya maluto. Yun, ang bilis oh. Kasi nga sobrang nipis niya. Okay, ngayon luto na siya. Dip natin, tapos rice. Ang sarap kasi ang nipis-nipis ng beef. Doon panalo din yung mushroom soup talaga. Ang sasarap ng mga hotpot dito sa China, fam ha? Parang one of the best na to. Tsaka yung Shulongkan and ito, panalo. Ganito ba talaga in general yung lasa ng hotpot nila? Sobrang sarap. Yung soup napakalinamnam. Tapos ang sarap, nakukuha ka ng konting cake mula dito. Tapos ihahalo mo dito. Ganun na lang gawin yung technique, fam. Kung hindi talaga kayo mahilig sa maanghang na tulad ko, ganun na lang talaga. Kasi ito hindi ko talaga kaya eh. Pero for sure, iba sa inyo, kaya to yung ganito kaanghang. Kasi may mga tao talagang mahilig sa maanghang, di ba? So kakayanin nyo to. Nakakatawa yung meat na ang bilis maluto. Alright, so tapos na tayo kumain. Ang sarap, one of the best hotpot. Okay, Shulongkan in ito. Ang sarap. #JM recommends din to, fam. Try nyo rin dito, lalo na kung magsistay kayo. Dito sa Jifang Bay area, People Monument area. Ayan, try nyo dito. Ang sarap talaga. Ang dami pala nung meat. Akala ko kasi konti lang. Kasi maninipis lang. But yeah, ganun talaga. The struggle of a solo traveler. Pero ang sarap. Panalo yung hotpot, the soup. Masarap yung mga meat nila na maninipis, ang sasarap. Yung sauce nila, ang sarap din. Siguro pagawa kayo ng sauce sa kanila kasi ako ginawan lang ako. Ang sarap nung ginawa niya, mas masarap yung gawa niya kaysa sa akin na hinalo-halo ko lang. Tapos, yung noodles, di ko rin masyado naubos kasi parang instant noodles pala siya. Kala ko yung katulad nung sa noodles sa Shulongkan na makapal, di ba? Na parang hand-pulled noodles. But anyway, overall, masarap. For me, parang 9.5/10 ito. Ganun siya kasarap. Tapos, Wang Lao Ji, ang ating favorite. Yan, pag nag-hotpot kayo, pag Wang Lao Ji kayo to complete the experience. Ay, sarap. Thank you, Lord. So, ito na ang ating late lunch, early dinner na rin natin siya. 4:35 na ng hapon. Okay, tara na. Bayad na tayo. Bye-bye! Thank you. O diba, ang bait nila. So ang total bill natin ay 215 yuan. Katakot naman, may baba pa pala to. Nagulat ako, may madilim doon. Halika na. So ayun, ang bait talaga nila, no? Parang wala talaga ako na-encounter na masungit, ganun. Lalo na sa mga gantong restaurants, cafe, 7-Eleven. Mabait talaga. So ayan yung bunker noon. Ito pa. Galing, no? Na-convert nila into a hot pot restaurant.
Okay, nakalabas na tayo, fam. Again, yan yung kinainan natin. Nasa likod lang ng Moxie Chongqing. Basta makita nyo lang itong mga gantong murals, oh. Tapos makulay naman yung entrance nila. Ang sarap. Try nyo dito, fam. #JM recommends. Ayan. So ngayon, balik muna tayo ng hotel. Total, nasa likod lang yung hotel natin. Bye-bye! Yan si ate tumulong sa akin. Bye-bye! Ngayon, balik muna tayo ng hotel. So nakalabas na ulit tayo. Grabe, ang daming tao dito sa labas. May labubo pa doon. Ba't kaya namin tao naglalakad doon, no? Ano kaya meron doon? So maglakad-lakad tayo dito sa Jifang Bay area. Yung area na pinagsistayan natin ngayon. Tapos maya-maya, baba tayo doon sa Hongya Cave. Yun yung magandang ancient building dito na iniilawan nila sa gabi. So mamaya makikita natin yun. So, ikot na muna tayo dito sa Jifang Bay. Ito, panda. So, ito na ang People's Liberation Monument. Ang dami nagpipicture dito. Kasi sentro siya dito eh. Ayan siya. Tapos may mga shopping mall sa paligid. Itong building yata na ito is the Chongqing Times Square. Ayan, may Adidas din sila doon sa taas. Alam, may labubo. Halika, lapitan natin. Kasi may chocolate museum pala dito. Tapos labubo yun nasa harap. Ang cute. Ayan o, ganyan karami yung tao dito, fam. Tapos ayan na yung hotel natin. Ito, yung Moxie. So, isa dyan yung room natin na nakaharap dito. Ito pala yung view natin mula sa window. Pasukin nga natin tong Happy Reading in Chongqing. Naiintriga ako sa kanya. Wala, yan na mga books. Ay, parang puro Chinese books. Chinese books pala siya. So yung direction ng nilalakaran natin, ito na yung papunta ng Hongya Cave or Hongyadong. Nanood kasi ko from sa Instagram, merong mga creators na gumagawa ng video, pinapakita nila yung shortcut mula dito sa Jifang Bay, papunta doon sa Hongya Cave. So yun lang yung susundan natin. Ito parang puro tech store, mga cellphone, Samsung, Oppo, Huawei, electrical stuff. Wow color, trendy makeup, golden ladies. Ayan na, mag-golden hour na. 6:30 na ng gabi. Mga 1.5 hours yan. Magdidilim na. Tapos may mga naka-station din na police dito. Oh. Cute ng panda pa mo. So dito na tayo, ayan, papakita ko rin sa inyo kung paano tayo pupunta doon. Dito rin tayo galing kanina kasi nandyan yung metro station, 'di ba? So dito tayo sa Prada, Miu Miu, kakanan tayo dito sa Miu Miu. Actually, may mga signage din pala dito, ayan, pa Hongyadong. So hindi rin pala tayo maliligaw dito. So pagliko ng Miu Miu, makikita natin itong building na ito. Ang tinatawag daw dito ng mga locals ay Chopsticks Building. Isa ito sa mga most Instagrammable buildings dito sa Chongqing. Ayan siya, oh. So marami rin nagpipicture dyan sa harap niyan. So dire-diretso lang tayo. Ito na, fam, ang Chopsticks Building. Tignan nyo naman kung gaano siya kaganda. Kaya ang daming nagpipicture dito sa spot na to. Kasi ayan yung backdrop mo, oh. Ganda. Picture tayo pero selfie lang. So dito sa footbridge na to, aakyat tayo. Tapos papunta doon sa kaliwa. Ayan lang yung Chopsticks Building. So andito lang ako sa bridge. Sa tapat lang nung Chopsticks Building. And ito na pala ang Hongya Cave. Mabilis lang. Halos katapatan lang ng Chopsticks Building. Ayan lang ang palatandaan pa mo. Tapos ito na ang Hongya Cave. Pero ito yung pinakatuktok ng Hongya Cave. Kailangan pa nating bumaba para makita natin yung buong view ng Hongyadong or Hongya Cave. Kasi itong Chongqing, iba yung topography niya, di ba? Mountainous area siya na tinuyuan ng mga buildings. Kaya tuloy, akala natin, ito na yung pinakadaan. Nasa ground floor tayo. Pero pag silip mo doon, nasa mataas na lugar ka pala. So, ganun siya. Mountainous area, bundukin area. Kaya hindi mo malaman kung nasaan yung ground floor. Akala mo nasa ground floor ka, pero hindi pala. So, ganun ang atake dito sa Chongqing. Ayan, so marami nang pupunta ng Hongya Cave ngayon kasi maganda siya sa gabi. Ayan, so may mga signage naman dito. Hongya Cave direction. So, nandito tayo sa viewing deck, fam, no? Ito yung pinakataas na level ng Hongyadong. Ayan, so turn na natin. Nakapunta tayo dito sa harap. Ayan, so ang ganda ng view ng Hongyadong dito. Isa ito sa mga sikat na photo spots pag gabi na kasi may ilawan na to. Tapos maganda yung view ng bridge.
Wow, ang ganda. So dito pwede rin kayo magpa-drawing, oh. 10 yuan ang pagpapadrawing sa kanila. May 10, may 20. Tapos pwedeng Alipay. Tapos may mga ganito ring nag-o-offer ng night cruise dito sa river. Ayan, pero lahat naka Chinese characters. Na-curious ako dito sa Li Ru Tao Yogurt. Ayan, ang haba nung pila kanina. Meron silang mga mulberry, kale, tapos nuts. So parang healthy yung drinks nila. Nagtry ako nung pistachio drink nila. Ayan. May option ka parang kung gusto mo ng kale, strawberry, melon, pistachio. So tinry ko yung pistachio for 20 yuan. Ayan siya, Li Ru Tao Yogurt. Ito na ang ating pistachio drink. Medyo maasim yung yogurt. Tapos may malagkit na rice sa ilalim. I remember nakatikim na tayo nito sa Sydney. Yung parang yogurt na may malagkit na bigas. Ganun siya. Tapos lasang pistachio. Sarap. Wala, inilawan na nila. Okay, ngayon sakay na tayo ng elevator pababa ng Hongya Cave. Let's go. Ayan, sundan lang yung signage na elevator. So ito na yung buong Hongya Cave pa mo. Doon tayo bababa sa pinakababa doon. Tapos ito yung elevator pababa. Nakababa na ako. Ang sikip sa elevator pero kidaya naman. Ito na, palabas na tayo. Merong isang alley pa dito na maganda pa mo. Tapos maraming shops. So ayan na ang Hongya Dong. Diyan tayo galing sa pinakataas. Tawid tayo dun sa kabila para mas makita natin ang buo yung view. So ingatan lang natin yung gamit dito no kasi sobrang daming tao. Ayan o, dyan tayo galing sa taas. Grabe, ang daming tao, fam. Nasa Chongqing na ba ang lahat? Kasi sakto naman Saturday night ngayon. Kaya siguro mas madami ang padlang people. Tignan nyo sa kabila. Ayan, dyan tayo pupwesto. Yung footbridge punong-puno na patawid doon, no? So, kailangan makatawid tayo sa kabila kasi dyan yung may magandang view. Ayan, so ito yung nilalakad natin. Sunod lang tayo sa agos ng mga tao kasi walang tawiran dito. Also, yun din ang sinasabi sa internet, no? Na huwag kayong sasakay ng taxi or bus mula doon sa taas sa Jifang Bay papunta dito kasi matatraffic lang kayo. Aabutin kayo ng 1 oras or mahigit pa. So, baba lang kayo dito katulad nung ginawa natin. Hindi pala tayo magpo-footbridge. May daanan pala dito. Ayan, no? Patawid doon sa kabila. So may underground na daanan. Eto na fam, nakatawid na tayo sa kabila. Ayan na ang Hongya Cave or Hongya Dong. Tignan nyo kung gaano karami yung tao. Nasa Chongqing na ba ang lahat? So ngayon, maghintay na tayong dumilim. 7:21 na ng gabi. Ayan, parang kaka-sunset pa lang. So mga in 30 minutes, didilim na yan. So hintayin natin dito sa kabilang side. Ayan na, inilawan na nila. So ayan siya fam sa gabi. Ang ganda, diba? So ito yung inaabangan talaga dito, yung pag-light up. Fam, so tuluyan na siyang inilawan ang Hongya Cave. And alam nyo ba fam, despite its name, hindi pala siya talaga cave. It's an 11-story stilt house complex dito sa Chongqing. So tama nga na 11th floor yung kaninang pinuntahan natin. Yung nasa Jifang Bay na akala natin ground floor. 11th floor pala yon. Tapos ang ground floor nitong Hongya Cave is andito sa baba. And for your info, 7:30 nila inilawan today yung Hongya Cave. Para kung pupunta kayo dito, i-timing nyo na 7:30 puntahan nyo na siya kasi nag-iilaw na siya. Ayan. Tapos hindi lang Hongya Cave ang magandang view dito ha. Ayan, so maganda pa yung gilid. Tapos since riverside, maganda rin yung view sa kabila ng mga buildings and the bridge. Pag umilaw na. Ayan, o diba? May skyline view din ang
So ngayon, magpa-photoshoot na tayo, fam. Marami naman dito. Basta maghanap lang kayo yung ganito na may iPad. Yan, follow natin ang ating photographer. Grabe, ang daming tao. Makakuha kaya tayo ng magandang picture dito. So pag nandito kayo, fam, i-secure nyo yung mga gamit nyo, yung mga bags ninyo, yung phone nyo, itali ninyo. Ayan o, nakatali yung phone ko. So kung gusto nyo ng panali, magdiling kami sa baba para may mabili kayo. Yan, so ta-timing lang dito. So yung price dito, same din sa Chengdu, no? Na 20 yuan per photo. Halika, fam, photoshoot tayo. Say hello! Yan ang ating photographer. Ganda, oh. 出来，把眼睛录出来。陆克姐，陆克姐，OK，耶。不是这样，就自然一点就好了。 Nahihirapan siya kasi yung mga tao sa gilid. 来拍个，你要不要来一张 OK， Struggle is real. 你还要子雷 Q one，哎，可以。重庆，may papamay pa重庆. 对，也。重庆daw to 重往后庆. 退一点，哎，保持，对的，可以。OK，好，把皮下来，来准备好子雷上那个车尾巴一步，我们 one，拍好。哎，可以，好，稍等一下，不要这个，对，你看开始都变了这个美女拍几张，拿手就好了。来，墨镜也来两张。 OK，子雷好，来上一个 one，哎，可以。哦，有点手出来一张手感。 OK，子雷 Q one，哎，可以。好，然后这个手开动，你不慢的手，等一下哈，这样。好，yes。Sign language lang naman nandito. 对的，为了慢慢看。 OK，这样往前扫一点点。OK，yes，扶手。OK，歪头，然后那个手这样拨慢地。OK，拨的一点点。好，yes，这样，拨的一点点。OK，对的，就这样。子雷 Q one，哎，可以。好，再来一次。子雷 Q one，哎，来一下。 Ano na pinapagawa nito sa akin, ah. OK，子雷 Q one，哎，可以。OK。 Okay. So tapos na tayo mag-photoshoot, fam. Ngayon, i-edit niya na yung mga photos. Tinranslate niya, sabi niya, i-remove down niya yung mga tao sa gilid. So katulad din dun sa Chengdu, imamark mo lang star kung ano yung magugustuhan mo. Ang ganda na ito, kaso may sasakyan. Ang gaganda ng mga pictures niya, fam. Hello. Hello. What's your name? Li Haixia. Li Haixia. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Kasama niya, fam. So, siya na yung magpapapili sa atin. Beautiful. Okay, 100. So, that's about 900 pesos for 6 photos. How about discount 80? Tina-type niya, discounted na raw to. Okay. Kasi 120 nga naman, tapos naging 100. O, sige na, go na tayo. So, ang sistema, fam, after niyo makapili, i-edit nila, i-delete nila yung mga tao sa gilid. So, ayan na, ini-edit niya na. So, ang sistema, hanap lang kayo ng may iPad dito and may camera. Tapos tanong nyo how much. So standard naman yata yung rates nila dito na 20 yuan per person. Ako fa maisasuggest ko talaga na magpa-picture kayo. Lalo na kung solo traveler ka. Nung sa Shanghai, kung napanood nyo yung vlog natin sa Shanghai last year, di ba ina-advocate ko rin yan na magpa-picture kayo. Kasi sayang, minsan lang tayo nandito sa ganitong tourist spot. Tapos usually solo tayo, walang kumukuha ng picture sa atin. Magpakuha kayo. Kahit na isang photo, dalawang photo, so 40 yuan, that's about 360 pesos. May picture ka naman, soft copy, i-airdrop sa'yo. So yun lang, hintay lang natin ma-edit. I-ready ko na yung Alipay ko. So ganyan pa karami ang mga tao ngayon dito. Ganda dito, no? 8:11 na ng gabi. Alam nyo, nabasa ko sa isang article, no? Na maganda raw pumunta dito 8 a.m. to 11 a.m. para walang masyadong tao. Or 9:30 p.m. onwards. Para mas kumonti na raw yung mga tao dito. Pero ako kasi, hinabol ko rin talaga yung maraming crowd para feel na feel natin yung tourist spot, di ba? Ang saya, lively yung area. Tsaka Saturday night ngayon, kaya tinig talaga natin yung opportunity na makapunta dito ng ganito karami yung tao. Pagbalik natin, fam, sasakay lang naman tayo ng elevator ulit dyan eh. Tapos lalakarin natin papunta sa hotel, so malapit lang. So again, kayong pupunta kayo dito, kayo magta-taxi, huwag kayo magbabas. Isang babaan lang dyan, ayan. Pwede siguro pag non-peak hours, no? Kung ayaw nyo talaga maglakad or kung may mga kasama kayong mga seniors and kids na ayaw maglakad ng malayo or maghagdan, pwede naman sumakay. Basta off-peak hours. Ay, ang ganda naman ng cruise. Ay, ang ganda. It's a 3-story cruise. Wow, ang ganda. Bye bye.
Say goodbye. Thank you. You guys are so good. Thank you. Fam, ang ganda ng pictures. Buti na lang nagpakuha tayo. So yung team sila, after nung photographer, yung kasama naman niya yung sasama sa'yo para mag-edit ng photos at mag-collect ng payment. Ang ganda ng kuha. Sulit na sulit yung pagpapapicture natin. Ilagay natin dito sa magkabilang screen yung mga photos natin. 6 na photos yung nakuha ko. Supposedly 120 US. Discount niya ng 100. Ini-80 ko pa nga, diba? Pero, nga na-realize ko, discounted na pala yung 100. So, okay na yun. For 900 pesos, 6 photos. Sulit na sulit na. It's a digital memory na makikip natin, di ba? As a solo traveler, big win talaga to sa atin na magkaroon ng magandang photos, no? So, ngayon, mission accomplished na tayo dito sa Hongya Cave. Ngayon, babalik na tayo, fam, sa kabila. Akyat na ulit tayo sa taas. Ayan, so ganyan pa rin karami ang mga tao ngayon. Yan, so bago tayo maglakad, double check ng mga bags, kailangan sarado lahat. Yung phone, kailangan nakatali para safe lahat. Hindi ko naman sinasabing meron talaga mga pickpockets dito, no? Pero syempre fam, sa ganito karaming tao, kailangan maging vigilant tayo and extra careful sa mga ganitong panahon. So tara na, balik na tayo, underground ulit tayo, pabalik doon sa taas. Ayan fam, yung mga ganyan, basta may hawak na mga iPad and camera, approach lang kayo. Ayan no, yung mga ganyan pa, marami sila dito. Okay, one last view ng Hongya Cave or Hongya Dong bago tayo tumawid sa kabila. Grabe, punong-puno pala tong bridge na to. Tapos hanggang doon sa kabila. Tignan mo naman yung daanan dito pa. Nasa Chongqing na ba ang lahat? Grabe, ang dami tao. So nandito na ako sa baba ng Hongya Cave. Ikutin lang natin saglit ano makikita natin dito sa baba. Ito yung mga tsaa. Ang babango ng mga tsaa dito, fam. Parang sa Chengdu pa lang natin sinasabi, no? Pero ang bango talaga ng mga tea dito. Promise. Ito, meron silang fruit juices. Ito yung mga potato balls. And then, parang dumplings, tofu. Ito, bilihan ng sauce. May noodles din sila. And then, ito naman, nuts and duck. Tignan nyo pa, may duck sila dito na buo. Ayan, no? Anong tawag dito? Pero duck siya eh. Ano kayang tawag sa luto na to, no? Parang piniping duck. Grabe naman yung pakwan nila dito. Pakwan. Ayan o, pakwan. Ang laki. Sobrang laki. Ito, crispy pork, silver shop. Ayan, gumagawa ng silver. Ayan ang ibabaw ng Hongyadong o. Hindi masyadong ma-appreciate pag mula dito sa baba. Pero pag nasa kabilang kalsada ka, ang ganda tignan. Hello. Pork. Thank you. Di ba ba pork daw to? Hi. Di ba ang mabait nila dito? So dito sa part na to may mga skewers. Kung gusto niyo mag-food trip ng mga skewers, pero pass muna tayo fam kasi busog pa tayo from our hot pot kanina. Ito mga tinapay na may palaman na yan. Punuan yung elevator doon sa ground floor. So ngayon, nag-escalator tayo. Pwede naman. May escalator naman hanggang 11th floor. So dito sa taas maraming rental ng damit. Ito yung price nila. Parang 199. Ayan. Oh, ganda. So pwede kayong pumunta dito and mag-inquire sa kanila. So lumabas muna ako dito sa 3rd floor. So kita yung crowd mula dito. Tignan nyo. Ganyan kapuno. Diyan tayo galing kanina. Pati ito sa kabila. Fam, one last view. Hashtag nasa Chongqing na ba ang lahat? Alam nyo, parang namang horror tong ilaw natin dito. Ayan. Alam nyo, ang ending, nag-elevator din ako. Pawis na pawis ako, fam. Kasi hanggang 5th floor lang pala yung escalator or baka hindi ko lang nakita. Pero yung sa side na yun hanggang 5th floor lang. So, ang ginawa ko, buwaba ulit ako sa 1st floor. So, patience is a virtue lang sa elevator. Makakasakay at makakasakay naman kayo. Kung hindi sa unang beses, for sure sa pangalawang beses, makakasakay kayo. So, be patient. Ang ganda ng view dito. Ayan. So, view ng bridge. Tapos yung cruise sa baba. And ang Hongya Cave na may mga
mga ilaw na. Ayan o. Alright, so nakabalik na tayo dito sa 11th floor na akala natin ground floor dito sa Jifang Bay. Yan ang view dito. Yan, so maraming tao dito. Tingnan natin ang view. Kaya pala may pa-drone show pala. I-zoom natin. Wow, buti na abutan natin ang pa-drone show nila. Saya naman. Ang saya, kumpleto ang experience natin. Nakaabot pa tayo ng drone show. So ngayon, lakad na ulit tayo pabalik ng hotel natin. So tatawid lang ulit tayo sa bridge na yan. Tapos sa Chopsticks Building. Dito na ulit tayo sa Jifang Bay Square. Grabe yung pawis ko. Parang na-burn yung mga hotpot na kinain natin kanina. Ayan na fam yung hotel natin, no. Nasa kalagitnaan ng Jifang Bay Square. Hello fam, so 10:30 na ng gabi. And ayan, kakatapos ko lang mag-freshen up. Pawis na pawis ako pagdating ko dito. Nagpahinga lang ako saglit. And nag-shower na ako. Kasi ang hirap, punong-puno ng pawis yung damit ko. Baka matuyuan din tayo ng pawis, no. Mahirap na. So ayan, tapos na po tayong mag-hot shower. Ang bango ng kanilang body soap dito. Pati yung shampoo, ang bango. So ayan, nag-apply lang ako ng moisturizer. So ito talaga ang hindi ko kinakalimutan pa tuwing gabi. Kailangan moisturize kasi ang dry pa naman ng balat ko. Ito yung ginagamit kong moisturizer. Corelle Intensive Moisture Care. Ayan, nabili ko to sa Japan nung last trip natin. Hindi ko alam kung meron nito sa online. Try namin maghanap nito sa online. Para kung gusto nyong matry, ayan, pwede namin itag sa baba itong Corelle na facial cream or moisturizer. So yeah, ngayon ay mag-aayos na lang ako ng files and magpapahinga na. So again, what a fun first day dito sa Chongqing, no? Sinalubong tayo ng napakagandang Hongya Cave and nagustuhan ko yung experience na nakipagsapalaran tayo doon sa gitna ng crowd. Iba din yung makikipag-gitgitan ka doon para makakuha ka ng magandang photos, videos. Tsatsagain mong pumila sa elevator, yung mga ganong eksena. So at least the witness natin, no, na ganito karami ang turista dito sa Chongqing, lalo na pag weekends. Even mga locals talagang dinadayo itong Chongqing, no, and yung Hongya Cave. So we still have 3 days, no. So 4 days kasi ang schedule natin sa Chongqing, including today. So may 3 days pa tayo and we're gonna visit pa yung mga ibang spots dito sa Chongqing. Share ko na lang yun sa mga susunod pa na vlogs natin. So mag-aayos na ako ng mga files. Mas mabilis yung internet dito ng konti kaysa dun sa Holiday Inn, ano. Pero maybe because may VPN nga, kaya siguro medyo mabagal din yung upload. Baka may factor yun. But yeah, nag-upload pa rin naman siya. Patience is a virtue lang ang atake natin ngayon dito. So yeah, mag-good night na ako fam. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also fam, ang ating creator shop ay meron pa rin. Punta lang kayo sa Lookup, search JM Banquisio. Andyan yung mga hashtag JM recommends ko ng mga activities, hotels, at iba pa, no, na pwede yung mabook sa Klook. And marami kayong mga promo codes na pwedeng magamit dyan sa bandang baba. Meron dyan for Hong Kong and Macau, Hong Kong Disneyland kasama. So, redeem nyo na yan fam. Sayang kasi yung mga promo codes yan kung hindi nyo rin magagamit. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman sa baba. And wag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang fam yung subscribe button sa baba. And malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Chongqing vlog. Bye! Good night!